Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Magkasamang lumagda ng kontrata ang Department of Energy o DOE kasama ang Mainstream Renewable Power para sa dalawang magkahiwalay na proyekto para sa pagtatatag ng mga onshore wind projects na may kabuuang energy capacity na aabot sa 440 megawatts para sa mga probinsya sa Luzon at Visayas. Isasagawa ang unang offshore wind project sa probinsya ng Cagayan na may capacity na 100 megawatts habang ang nalalabing 340 megawatts ay bahagi naman ng Panaon Wind Project sa Panaon Island sa Leyte. Sinasabing ito ang kauna-unahang wholly owned onshore service agreement sa Pilipinas ng kumpanyang Mainstream at isa sa mga unang 100% foreign-owned companies na nag-develop ng indigenous at renewable energy sources sa bansa. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, sa paglagda ng mga kontratang ito ay mapapabilis ang implementasyon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-develop ang indigenous at renewable energy sources ng bansa kasunod ng pag-lift sa foreign ownership restrictions sa renewable energy development. Ibinahagi naman ni Eduardo Carlin, General Manager for Asia Pacific ng Mainstream, na handa itong umagapay sa energy transition ng bansa at makamit ang targets nito sa renewable energy share para sa taong 2030 at 2050. Inaasahan naman na magsisimula ang konstruksyon para sa mga nasabing proyekto sa huling bahagi ng 2024 at ang commercial operation nito sa taong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, naniniwala naman si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Director General Secretary Suharto T. Mangudadatu na malaki ang ginagampanang parte ng mga Local Government Unit o LGU upang maisakatuparan ang kanilang Tech-Voc training sa level ng komunidad. Ayon kay Mangudadatu, ang TESDA sa barangay ay maaaring maging strategic pathways upang maisalin ang global aspirations ng United Nations at maging local action sa bawat munisipalidad sa bansa. Kasabay nito ay ipinakilala ng kalihim ang TESDA sa Barangay Program na siyang magpapalawak ng sakop ng TESDA sa mga barangay, gayon din na mas makilala pa ang Technical Vocational Education and Training o TVET sa komunidad para mas maraming Pilipino ang makinabang. Ang TESDA sa barangay ang siyang aksyon ng TESDA para himukin ang mga lokal na pamahalaan na mag-invest sa kanilang TVET sector sa pamagitan ng pagsasagawa ng training programs sa mas mababang mga kwalifikasyon gaya ng NC1 at NC2 para na rin sa kapakinabangan ng kanilang mga nasasakupan. Matapos nito ay magbibigay naman ang TESDA ng mas maraming diploma programs o higher level TVET qualifications sa oras na mag-offer na ang LGUs ng lower level qualifications. Giit ni Mangudadatu, ang TVET ay dapat tingnan bilang isang investment sa human capital development dahil pinalalakas nito ang tsansa na magkatrabaho o ma-hire sa trabaho ang publiko at kapasidad ng isang individual na maghanap ng trabaho o magnegosyo kung saan ito naman ang magbibigay daan para makatulong ang mga ito sa ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nabigo ang Now Telecom Company na makakuha ng paborableng desisyon
sa Korte Suprema matapos ibasura ang kanilang petisyon na kilalanin sila bilang Major Telecom. Ito ay matapos katigan ng Supreme Court First Division ang naging desisyon ng Court of Appeals noong 2021 na nagbasura sa petisyon ng Now Telecom Company na humiling na mapatigil ang NTC sa pagpapatupad ng probisyon ng Memorandum Circular kung paano magiging bagong major player sa industriya ng telecommunications. Inireklamo ng Now Telecom ang multi-billion peso na babayaran sa NTC ng interesadong bidders. Ayon sa Now Telecom, isa lamang itong money-making schemes sa bidding process. Kabilang sa mga kailangang bayaran ng mga bidder ay 700 million pesos na halaga ng participation security, 14 hanggang 24 billion pesos na halaga ng performance security at 10 million pesos na non-refundable appeal fee. Ayon sa Now Telecom, masyadong mabigat at mistulang pangingikil ang pagsingil sa nasabing fees. Sa desisyon ng Korte Suprema, ang ipinataw na guidelines ng NTC sa pagkuha ng ikatlong telco player sa bansa ay nararapat lamang upang masiguro na tanging ang mga may pinansyal at technical na kakayahan ang magkakaroon ng pribilehiyong maging bagong major player. Itinuturing din ng higher court na moot and academic na ang kaso matapos manalo sa bidding process ang Dito Telecom Unity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.